This song is called Pananalig Ko, and the original composition is Angelica Duarte. Hope you like it. Pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo hindi ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso mo, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Tunay ngang napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. At sa mga oras na ito, muling magbibigay ng mensahe ang Diyos sa bawat isa. Muling magbibinhi, magsasaboy ng binhi sa ating mga puso ang mabuting balita. Salamat Panginoon sapagkat itong Friday Gospel ay hatid niya sa atin online upang tayo makapagnilay ng mga aral mula sa ating Diyos, na ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Muli ang pagpupuri sa iyo, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Salamat sa pagpili mo sa aming mga makasalanan na makarinig ng iyong mabuting balita kahit online lang. Ngunit bago kami magpatuloy, hayaan mo makita namin ang presensya mo at maramdaman namin na kami dapat lumapit ng may kababaang loob at humingin ng paglilinis sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Muli ang iyong abang lingkod ay naririto. Buong puso at kababaang loob humihingi ng paglilinis sa iyo, Panginoon. Inisin mo po ang aking buong pagkatao, na ang aking spirito to spirito mo ay magkatagpo. Ang iba na espiritu ay pususin mo ang iyong abang lingkod, Panginoon, na bagamat makasalanan ay pinili mo upang gamitin sa pagpapahayag ng iyong mensahe. Muli, the wisdom, the discernment, that my will but your will be done, my Lord. Ngayon din, Lord, ipinapanalangin ko na makakarinig ng Friday Gospel. Ano po man ang ginagawa nila sa oras na ito, Panginoon, Ikaw ang magbukas ng aming spiritual na kaugnayan sa iyo. Lagi nating isipin na itong pinakamahalagang mong biyaya. Upang anumang pinagdadaanan namin pagsubok sa buhay, makaya namin sa tulong mo, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Lord, sa mga susunod pang minuto. Ikaw ang maitaas at mabigyan ng parangal. Ikaw ang pumili at ikaw ang pipili pa ng mga taong gagamitin mong manggagawa sa iyong ubasan. Ipaalam mo sa amin, Panginoon, sa oras nito. Ipaalala mo ulit sa amin, Panginoon, na ang bawat tao ay pinipili mo upang magbalik loob at maglingkod sa iyo. Ang lahat ng ito ay dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang Friday Gospel. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka namin ng amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Jesus chooses the 12 apostles. Then Jesus went up a hill and called to himself the men he wanted. They came to him and he chose 12, whom he named apostles. I have chosen you to be with me, he told them. Will also send you out to preach. And you will have authority to drive out demons. These are the 12 he chose. Simon, Jesus gave him the name Peter. James and his brother John, the son of Zebedee. Jesus gave them the name Boanerges, which means men of thunder. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus,
Thaddeus, Simon the Pariot, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. Ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Pagkatapos ay umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Umirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguin, mangaral, at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon, na tinagurian niyang Pedro, si Santiago, at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo, at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli, ang layunin, the mission, the vision of this Facebook Live ay para ipalaganap ang mabuting balita every day through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako po, Sister Angelica, isa po akong Katoliko, at maraming salamat sa Panginoon sapagkat January 19, 2024 na po. At ang bilis ng panahon, parang kailan lang Sunday, ngayon po ay Friday Gospel na ang ating pong pagnilayang mabuting balita. At ang pagbasa po ay namula kay San Marcos chapter 3 verses 13 to 19. Ang tungkol po ito sa ang pagpili ni Jesus sa 12 apostol. Amen. Ang Panginoong Jesus ay talaga namang napakabuti. Patid natin, ang Panginoong Jesus ay talagang walang bahid kasalanan. Nasa Kanya talaga yung magagandang karakter na pwedeng makita sa isang tao. Si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ay nagkatawang tao na Diyos din. Ang Panginoong Jesus ay talaga namang binigyan ng kakayanan na ipakilala ang Ama sa mga tao, sapagkat kung ano ang Diyos Ama, ay ganun din ang Diyos Anak. Kaya mismo nga po nagsinabi ng Panginoong Jesus na ako at ang Ama ay iisa. At ang kanyang naging misyon nung siya'y nagkatawang tao, nangaral ng mabuting balita, everyday, nagpagaling ng mga may sakit, nagkakasat ng mga demonyo, bumubuhay ng mga patay. Amen. Napaka makapangyarihan ng Panginoong Hesus. Sino ba namang makakagawa na yung patay mabubuhay mo? Na yung demonyo maaalis mo, talaga namang kilala din siya ng demonyo, natatakot kapag narinig na yung kanyang pangalan. Pero sa napakalakas na kapangyarihan ng Panginoon, kailangan pa ba niyang pumili ng 12 alagad? Sa palagay natin, kaya naman niya mag-isa. Kasi nasa kanya ang kapangyarihan at sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Pero ba't kailangan pa niya kumuha ng mga sinasabi nating mga alagad? Ganun po kabuti ang Panginoon. Hindi po siya madamot. Kung ano ang inaatang sa kanyang gawain, misyon, ng ating Ama sa Langit, gusto rin niyang i-share sa mga tao. Amen? Kasi, kamukha ng mga panahon nila Abraham, nila Noah, di ba, marami pang mga nauna. Isaac, na mga pinili. Kasi alam nyo, ang Diyos, alam na niya yung simula ng mundo hanggang sa katapusan. Alam niya yan. Siyempre, God is a knowing God. Kaya meron talaga siyang pinipili ng mga tao para gamitin niya, para ipakilala ang Diyos sa tao. At kayo naman ang naging gawain ng mga naunang propeta. Sila Abraham, si Isaias. Amen. Ipakilala ang Diyos. Amen po. And of course, dito sa gospel, makikita natin ang senaryo
na ang pagpili ng Panginoong Jesus sa 12, para ano? Para makasama niya sa misyon niya. Amen? So, imagine mo na lang, kung mag-isa ang Panginoong Jesus, siya lahat. Siya yung nangangaral, siya yung nagpapagaling. Parang sinolo niya na lahat yung fame. Diba? Dahil nga, kapag ka nandiyan siya, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Dahil may mga sakit na gustong mapagaling. Kung nag-iisa lang siya, siya lahat ang gagawa. Pero, hindi niya pinayagan yung gano'n. Kasi may mission nga nagmula sa Ama, ang kabutihan ng Ama na isinali sa anak, at yung anak, which is ang Panginoong Jesus, siya yung nangangaral tungkol sa Ama. At syempre, yung napangaralan niya, kailangan mangaral din. At yung napangaralan ng kanyang alagad, mangaral din. Ay, hindi dapat napuputol yun. Amen. Kung ano yung biyaya na na-receive ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama, biyaya na ibinibigay niya sa kanyang mga alagad. At itong mga alagad na ito, nakatanggap, anong gagawin? I-share din sa iba. Kaya napakahalaga talaga na i-share po natin yung mabuting balita. Maggabi, yan po yung gospel yung mission natin. Amen? Kasi nga ang Panginoong Jesus, isang Diyos na perpekto na, pero walang ginawa sa buhay niya, kundi araw-araw mangaral ng salita ng Diyos. At saan siya nakikipag-usap sa Diyos? Usually, di ba sa bundok? Yung mga naunang propeta, sila Abraham. Di ba sa bundok? Yun ang meeting place ng tao tsaka ng Diyos. Doon na nanalangin, doon nag-aalay. Tayo ba, pupunta ba tayo ngayon sa isang lugar na mabundok para mag-alay, manalangin? Hindi na. Kahit nasa loob tayo ng ating tahanan, ng ating kwarto, pwede tayong magpuri sa Diyos. Pwede tayong makipag-usap sa Diyos through prayer. Amen. So, humirang ng 12 ang Panginoong Jesus. Sa paligay nyo ba itong mga pinili niya na 12? Sino ba yung 12 nga? Ulitin natin, ha? Ang sabi dito, si Simon, tinatawag din si Pedro, si Santiago, si Juan, si Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Thomas, Santiago, Tadeo, Simon na Makabayan, at si Judas Iscariote. Sa palagay niyo ba, pinick up lang yan ni Kristo? Na, ay hindi, pipili ako ng 12, ay si ganito. Yung ba namang nagtuturo lang siya? Hindi. Bago niya pinili yung 12 yan, nagdasal muna siya sa Ama. Kumonsulta muna siya. Hindi siya nag-decide by his own. Kasi ang Ama, alam na niya kung sino ang para sa kanya at hindi para sa kanya. Amen. At itong 12 pinili ng Panginoong Jesus, may iba't ibang pinanggalingan. Iba't iba ang buhay, iba't iba ang antas ng pinag-aralan, iba-iba ang mga ugali. Hindi sila pare-pareho. Pero meron pala silang pagkakahawig sa isang bagay lamang. Lahat ng pinili ng Diyos ay makasalanan. Amen. Lahat makasalanan. Wala naman siyang pinili na pare o pariseyo o saduseyo o dalubhasa sa kautusan. Hindi. Ang pinili niya, yung makasalanan. Kasi, ang isang makasalanan, kapag nagbalik loob sa Diyos, nag-glorify yung pangalan ng Diyos. Nag-glorify. Na dating adik, na dating mamamatay tao, na dating rapist, pero nagbalik loob sa Diyos. So, sinong nag-glorify? Dapat ang Diyos. Na itong 12 alagad na ito, kasama sila ng Panginoong Hesus. What a privilege. Hindi ba? Paano mo ba nararamdaman na importante ka? Privilege ka? Kapag kasama mo ba yung presidente ng isang bansa? Kapag kasama mo ba yung paborito mo artista? Kapag kasama mo ba yung mahal mo? What would you feel? Di ba masaya? How much more pa kaya kung ang kasama mo ang Panginoon? At ganoon ang senaryo. Yung kanyang mga alagad, kasama niya lagi. Kaya pumunta siya sa kaburulan, pumunta siya sa bundok, sa kabilang ibayo, sa kapatagan, lagi niyang bit-bit yung mga alagad niya. Amen.
At kung ano man yung kanilang mga ugali. Kamukha dito, di ba, may sinabing mga alagad na mapupusok. Di ba, ito sinabi na, sino to? Si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Bonerges na ibig sabihin mapupusok. Di ba? Tayong mga tao, meron tayong mga kanyang-kanyang karakter. Meron sa atin mainitin ng ulo, matampuhin, masayahin. Amen. Pero pag pinili ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos. Wala magagawa. Di po ba? Parang si Jonas, no? Sinasabi sa kanya, pangaral niya, mabuting balita sa Ninive, magsisi ang mga tao, ayaw niyang sumunod. Kung ano nangyari sa kanya, pero sumunod din siya. Amen. Kung ano ba ang profession mo ngayon, diyan ka tinawag. Kung tinawag kang maging housewife, yan ang calling mo. Tinawag kang maging doktor, engineer, attorney, yan ang calling mo. Pero, may calling din na tinatawag na pagpapare, pagmamadre, pag-preach o preacher. Amen. Lahat tayo may calling, iba't iba nga lang. Pero kahit ano yung calling mo, kahit sabi mo pag kinol ka para sa isang calling mo halimbawa ay isang presidente, kinol ka para doon. Kailangan yung calling mo, kahit anong profession yan, nag-glorify si Diyos sa calling mo. Kung ang calling mo ay maging doktor, dapat nag-glorify si Lord doon sa profession na yon. Ginagamit mo sa pagtulong sa kapwa, hindi puro magpapayaman na lang. Amen. At nangako naman ng Diyos na kapag tayo ay tinawag, ibibigay niya yung kailangan natin. Lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos, kung ano yung equipment na kailangan natin. Hindi naman tumitingin ng Diyos sa pinag-aralan ng isang tao na, ito, gagawin ko tong preacher kasi masteral to, o magaling to magsalita, o maraming alam tong batas. Hindi ganun eh. Kapag pumipili ang Panginoon, yung puso ng tao ang tinitingnan niya. Willing ba tong sumunod sa akin? Willing ba itong talikuran ng kanyang kasalanan? Meron ba itong kababaang loob? Yun ang mga qualities na hinahanap ng Diyos eh. Na kung gusto mong maglingkod sa Diyos, kalimutan mo yung sarili mo. Pasanin mo yung sarili mong krus. Kalimutan mo na dapat mas mahal mo ang Diyos kaysa sa pamilya mo, kaysa sa sarili mong buhay. Pwede ka nang maging alagad ng Diyos kapag ikaw ay pinili. Amen. Hindi mo kasi pwede ipagpilitan na, gusto kong maging pare, gusto kong maging pare. Hindi naman yun ang calling mo eh. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging pare. O kung maging pare ka man, hindi ka magiging successful kasi hindi naman yun ang calling ni Lord sa'yo. Amen. Ngayon, paano mo malalaman kung yun nga yung calling mo? Malalaman mo na calling mo ang isang profesyon o ang isang bagay kapag nandoon yung kagalakan sa ginagawa mo. Kung calling mo maging teacher, kapag naging teacher ka na, masaya ka sa trabaho mo. Kapag ikaw ay kinuling bilang housewife, masaya ka as housewife. Kapag kinol ka bilang isang pare, dapat nandun yung joy. Kasi pag wala dun, hindi mo mapufulfill ang calling ni Lord. Amen. Tumawag siya ng 12. Hindi niya ginawang 13. Hindi niya ginawang 15. Hindi niya ginawang 19. 12, divide by 2. Diba? Ibig sabihin, sa 12, pwede sila mag-partner-partner. Kasi, kailangan kasi natin ng katuwang sa buhay eh. Sabi nga, no man is an island. So, kung halimbawa, kasi hindi lang naman 12 ang kanyang pinili eh. Meron ding 72. 72 alagad na pinahayo niya. Bakit di ba, usually sa bahay nyo may kakatok, taga-ibang sekta, dalawa-dalawa sila, may dalang Bible, lalapit sa'yo na kung pwedeng mag-share sila ng Bible verse or whatever. Kasi kailangan dalawa kasi may mga pagkakataon na yung dalawang yung mag-partner, may pagkakataong mabigat yung problema ng isa,
Nada-down na isa, yung isa maalab sa Diyos. So, nandun siya to help yung kanyang partner. Parang sa mag-asawa din yan. Para din yan sa magkaibigan. Kapag isang kaibigan mo, nawawala ng pag-asa, ikaw puno ka ng pag-asa, i-inspire mo siya. Amen. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang ating kapwa. Kaya nga nang nilikha ng Diyos ang tao hindi siya nakontento na si Adan lang. Nilikha niya si Eva. At anong sabi? Magparami. Amen. May kahalagahan na meron tayong kasama sa buhay. Na kapag nadadown tayo, may mapagsasabihan tayo ng ating mga hinanakit, na kapag nandyan, di ba, may kausap. Mahirap mag-isa. Amen. So, itong 12 mga alagad na ito, kasama nila ang Diyos. Dapat kapag naging alagad ka ng Panginoon, kailangan lagi siyang kasama sa lahat ng gagawin mo, sasabihin mo, desisyon mo. Kasi siya yung pinaglilingkuran natin. Hindi pwedeng manaig yung human will. Kailangan manaig yung God's will. Kasi nga kasama mo Body-body kayo At ang kasama natin, hindi ordinaryong tao. Isang Diyos na nasa Kanya na ang lahat. Amen. Kaya ang pagiging simple ng Panginoong Jesus sa pamumuhay sa mundo, ay ganun din ang naging simple ang buhay ng mga alagad na tinawag niya. Mga alagad na tumalikod sa kastanyagan, sa kayamanan, just to serve the gospel. Ano bang pinagtatrabahuan ng mga alagad? Itong mabuting balita na maihatid sa kapwa. Kaya tayo naririnig natin ngayon ang daily gospel, ang gospel to Sunday, dahil sa kanila. Nagtiyaga sila, may mga ninuno natin. Nagpagal sila na ipalaganap ang mabuting balita. Mula pa lang sa panahon ni Jesus na transfer niya kay Simon Pedro na, diba, sa mga pope hanggang dito na, sa oras na ito. Pwede nating marinig ng libre ang mabuting balita na pinaghirapan yun ng mga alagad. Amen. At hindi lang yun. Hindi lang kasama ng Diyos ang mga alagad. Binigyan pa niya ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Kapag ikaw ay alagad ng Diyos, binibigyan tayo ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi na ibibigay sa mga taong hindi talaga tunay na naglilingkod sa Panginoon. Binibigyan ka ng katapangan, the boldness to proclaim the word of God. Binibigyan ka ng katapangang mag-inspire ng ibang tao. Binibigyan ka ng katapangan na makita yung mali sa tama. Pinapatapang tayo. Kapag pinili ka ng Diyos, ayaw ng Diyos na maging duwag ka, kundi maging matapang. Do not fear. Sabi nga sa Isaiah 41:10, do not fear, huwag kang matakot, ako isa sa inyo. Ako yung Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at iingatan, tutulungan at ililigtas. Hindi yung pinili ka na nga ng Diyos, tapos pag may problema, hindi ba, nadadown tayo. Of course, bilang tao, hindi naman porke nasa Panginoon ka na, parang superhero ka na, hindi. Diba natin din tayo yung mga kahinaan? Minsan nga, kung sino pa yung naglilingkod sa Diyos, siya pa yung pinuputakte ng sangkaterbang problema. Meron nga iba dyan, naglilingkod sa Panginoon. Kung kailan naglingkod sa Panginoon, binigay ang buhay nila, saka nagkasakit, saka nawala ng pamilya, saka nasunugan. Amen. Kasi tayo ay dinadaan sa pagsubok. Kumbaga sa apoy, dinadalisay tayo. Kaya, hindi madali ang hinihingi sa isang alagad. Kasi ang hinihingi ng mabuting balita, ang hinihingi ng Diyos sa isang alagad, ay kalimutan mo yung sarili at sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, ano man ang meron tayo sa mundo, handa tayong iwanan anytime. Huwag lang mawala ang Panginoon. Amen. Kamukha na nangyari kay Job. Very blessed siya.
sa family, sa negosyo. Pero nung nagkasakit siya, mula ulo hanggang paa, na nagnanana ang kanyang mga sugat, nawala lahat, tinalikuran siya ng mga kaibigan niya. Pero nanatili siyang tapat sa Panginoon. Sana ganun din tayo, no? Kapag tayo sinusubok, hindi man tayo preacher, hindi man tayo pare, sabihin na natin nga, isa tayong ordinaryong may bahay, hindi nawawala yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi nga, kamukha ba, isa kang housewife, ang paglilingkod mo sa mga anak mo, sa asawa mo, paglilingkod mo na rin sa Diyos. Kung sila inaalagaan mo, kung sila inaasikaso mo, paglilingkod na yon. Amen. Kasi hindi naman lahat tatawagin para mangaral, di wala nang makikinig. Hindi naman lahat tatawagin para, hindi ba? So, kapangyarihan. Malakas ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Sabihin nga lang niya na tumayo ka at lumakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Very powerful, nagaganap. Kapag sinabi niya na sa dagat at sa malakas na hangin na, malakas na hangin, huminto ka. O dagat, tumigil ka sa malakas na alon. Sumusunod sa kanyang kalikasan. Iba ang karunungan ng Panginoong Jesus. Hindi natin mabibit. Pero yun nga kahit na yung karunungan, kahit na yung kapangyarihan, na yon na meron ng Panginoong Jesus, ibinibigay pa sa mga pinili niyang makasalanan. Kaya merong mga lingkod ng Diyos na nakakapagpagaling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Merong mga lingkod ng Diyos na talagang nakakapag-cast out ng demonyo. Kasi yung kapangyarihan na galing sa kanila, galing yun sa Diyos. Hindi nyo ba alam na mabuting balita ay may kapangyarihan? May kapangyarihang manggamot online, may kapangyarihang magpabago ng ugali ng tao. Amen. At ang pagbabago ng isang tao ay isang milagro. Ganun ang ginagawa ng Panginoon Jesus, gumagawa siya ng milagro. Ngayong tinapay at ang isda sa pagpapakain ng 5,000, di ba pinadami niya? Sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon Jesus, yes, nagpapagaling siya ng mga pisikal na bulag, pisikal na pilay, o pisikal na ketong. Pero behind that, ang target talaga niya yung kaluluwa ng tao. Amen. Tayo, bilang mga nilikha ng Diyos, araw-araw natin finufulfill yung mga bagay na gusto nating gawin. Pero sana ma-realize din natin na maglingkod, maging alagad ng Panginoon. Pwede kang mag-lay minister, pwede kang mag-lector commentator, pwede kang umawit sa misa, pwede kang maging mother butler. Pero kung hindi ka para doon, maybe ang calling mo is doktor ka, magkaroon ka ng mission, libreng konsulta, libreng gamot. Hindi ba? Ginawa mong pagtulong sa kapwa, sakto sa Diyos natin yung ginagawa. Sabi nga ng Panginoong Jesus, kung inabutan mo ko ng isang basong tubig, inabutan mo yung kapwa mo ng isang basong tubig, ang Panginoong Jesus ang pinainom mo. Walang damit, si Jesus ang dinamitan mo. Ibang makita natin ang mukha ng Panginoong Jesus sa bawat tao. Dahil everyday naglilingkod tayo. Everyday. Sa trabaho natin, sa kapwa natin. Amen. Pero gawin natin ang paglilingkod natin na may pag-ibig, may pagmamahal. Kasi ang pagpili ay hindi madali. At ang piliin ay hindi rin madali. Pero once na pinili ka na, yun na yun Lagi kang humingi ng patnubay sa Diyos, lagi kang magpakumbaba, lagi mong iparamdam sa Diyos na you're not worthy, pero salamat. Ginagamit ka niya. Amen. Namili din siya ng 72, no? Dalawa-dalawa din yan. Akala kasi natin, ang pinaka mahirap na trabaho, mataas na pinag-aralan, matagal na pinag-aralan, ay isang profesyon na talagang may pagmamalaki, no? Kung malaki na yung sweldo mo, kasi ganito na yung pinag-aralan mo, at
mataas na yung posisyon mo sa kumpanya nyo. Dati, manggagawa ka lang, ikaw na yung may-ari. Hindi yun ang basehan ng Diyos. Kasi lahat yun maglalaho. Ang gusto ng Panginoon, dilikha tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Maglingkod. Na dapat tayo ay God's servant. At ang master natin, ang Diyos. Hindi yung ang boss natin, yung demonyo. At tayo, servant ng kasalanan. Naaalipin tayo ng kasalanan. Amen. Nawa, mapagnilay-nilayan, no? Bulay-bulayan natin na magpasalamat sa Diyos. Thank you, Lord, no? Pinili mo tong 12 to. Kamukha ni Mateo na tax collector, iniwan niya yun, no? Yung gawaing corruption para sa Panginoon. Although, mas kung hindi niya iniwan yun, mas yayaman pa siya lalo. Pero iniwan niya yun, no? Ayoko na mag-corrupt. Ayoko nang dayain ng mga tao. Dito na ako sa Panginoon Jesus. Sometimes it's just matter of our decision. Yung ating free will kung paano natin ginagawa. Kung paano natin sinasabi sa sarili natin na oo, ayoko na, susunod na ako sa Diyos. Nagiging alagad na niya ako. Para hindi tayo matulad doon sa mayamang binata na talagang very eager siya na sundin ang 10 utos ng Diyos. At nasunod naman niya yung mga 10 utos sa Diyos. Pero tinanong pa rin niya ang Panginoong Yesus, ano pa po ba gagawin ko? Gusto ko mapunta ng langit. Nasunod ko na po lahat ng 10 utos ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon na, sige, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at sumunod ka sa akin. See, hindi nababase sa material na bagay, sa katayuan sa buhay, sa itsura, ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Lagi tinitingnan ng Diyos na, ikaw ba, isa ka bang empleyado sa gobyerno? Paano mo pinaglilingkuran ng iyong kapwa? Dinidaya mo ba? Nagkokorrupt ka ba? Amen. Ikaw isang pulis, o kamusta yung trabaho mo? Naglilingkod ka ba ng maayos sa iyong bansa, sa iyong barangay? Kasi kung ano man yung ginawa nating hindi maganda sa paglilingkod, sa mga taong nakikita natin, sa Diyos natin yung ginawa. Amen. Kasi nga, di ba, lahat tayo may pananagutan sa ating kapwa. Kaya kinakailangan na kay bata ka man, kay matanda ka man, babae, lalaki, mayaman, nawa, etc. Yung paglilingkod natin sa Diyos, ito pa rin natin. Amen. Kasi, sa pagdating ng paghuhusga, o paghuhukom, hindi naman natin magagamit ang pinag-aralan natin ang kayamanan natin para mapunta o makapasok sa langit. Mahirap na dito sa lupa hindi mo alam kung paano mo paglingkuran ng Diyos. Paano na pagdating sa langit? Baka magulat ka na lang. Paano kung maglilingkod sa Diyos na hindi ka marunong umawit, magpuri sa Panginoon? Kaya nga nananawagan ng Panginoon na ang daming, sa ubasan niya, ang daming, madaming dapat anihin pero kakaunti ang manggagawa. Kakaunti ang nagde-desire na maglingkod sa Diyos. Mangaral ang salita ng Diyos. Ayun nga, di ba, sabi ko nga, sa pakikinig, doon nagsisimula ang pananampalataya. Kaya laging sinasabi ng Word of God na, i-share nyo itong gospel na to. Kasi ito'y paglilingkod. Kapag sinishare mo yung gospel mo sa yung timeline, sa yung group chat, naglilingkod ka na sa Panginoon kasi nagiging instrumento tayo para ma-viral ang mabuting balita para ma-pass on sa iba. Ganyang kahalaga ang mabuting balita sa paningin, sa damdamin ng Panginoong Jesus na binabaliwala ngayon ng maraming tao na ayaw nilang sumunod sa mabuting balita. Kasi nga, naganap na yung sinasabi sa Bible na darating ang time, hindi na makikinig ang tao, kundi gagawin ng tao kung anong gusto niya. At nangyayari naman po. Amen. Huwag natin kakalimutan na hindi porke pari ka, hindi porke preacher ka, hindi porke naglilingkod ka sa Diyos, sigurado ka nang sa langit.
Walang makapagsasabi na si Father ganito, si Father Andres, si Father Matthew, ay, pag namatayan sa langit yan. No one can tell. Kasi di ba natin nakikita, di ba? Only God can judge. Only God can say, you are a faithful and a good servant. Hindi ka, pasok ka sa aking kaharian. Makisalo ka sa aking kagalakan. Amen. Kasi, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa langit. Kundi yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, hindi lahat na nagbabasa ng Bible, hindi lahat ng nagsisimba, hindi lahat nag-Facebook Live, nag-YouTube Live, TikTok Live, sa langit na. No. Naghahanap pa rin ng Diyos ng bunga. Na oo, naglilingkod ka sa Diyos, pari ka, pero may bunga. Kailangan, kung ano yung mabuting balita, nakikita sa buhay natin. Hindi mo pwedeng sabihin na ibigin nyo ang inyong kaaway, pero pagkatapos nun isang katerba pala yung kaaway mo. Di ba? Pagpili ng Panginoon, hindi lahat nabibigyan, hindi lahat nagkakaroon. Kaya pag pinili tayo sa ganitong buhay, isang buhay na para sa Diyos, salamat tayo. Pero ang nangyayari, ano man ang buhay natin ngayon, pinili natin yun. Di ba? Marami tayong sakit ngayon, pinili natin yun Kaya ang Diyos ang ino-offer naman isang pagpili na isang ganap at buhay na kasaya-siya. Yun ang kanyang gustong ibigay sa atin. Sa bawat araw, sa bawat oras, lagi tayong pumipili. Ano bang gusto kong ulam? Ano bang gusto kong kulay? Ano bang sasakyan ko? Ano bang gagawin ko sa araw na ito? Di ba lagi tayong pumipili? Pero nawa sa bawat pagpili natin, lagi nandoon ang Panginoon. Hindi siya nawawala. Kasi mas malaki ang ibinigay sa'yo, mas malaki ang ine-expect ni God sa'yo, sa atin. Kung binigyan ka niya na maging isang milyonaryo, ay bay, mas malaki ang ine-expect ni God at mas malaki ang maitulong mo sa kapwa mo. Hindi yung mayaman ka na, gusto mo pa ng mayaman, mas mayumaman, tapos yung kayamanan na iba, gusto mo pang makuha, ay gahaman na tawag doon. Amen. Gamitin natin ang mga resources natin para tumulong sa kapwa. Kung pinili ka para tumulong sa kapwa, ipagpatuloy yan. Kasi hindi naman lahat binibigyan ng kakayanang tumulong. Diba? Anong gusto mo? Ikaw yung tumulong o ikaw yung tutulungan? Kaya kung ikaw na yung napili para tumulong sa iyong kapwa, yung tulong naman na ibinibigay mo ay galing yun sa Diyos, sa pinapadaan lang, instrumento lang, daluyan lang. Huwag nating aangkinin. Minsan sinusumbat pa natin Huwag ganun. Amen. Huwag mo nang utang sa'yo, hindi nagbayad, huwag mo isumbat kasi sa Diyos siya nagkautang. Kasi ang isang alagad, talagang hinahanapan tayo ng kababaang loob. Hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon kasi wala man talaga tayo pagmamalaki. Dapat nga lagi tayo nagpapasalamat. Amen. And of course, pag pinili tayo ng Panginoon, lagi natin sasabihin na, Lord, not my will, but your will be done. Amen. Kasi pagka ganun, pinipili natin lagi kung anong gusto ng Panginoon. Yung bang ayaw ni Lord to, edi ayaw mo na rin. Gusto ni Lord to, kahit ayaw mo, gusto mo na rin. Kasi nga siya yung ating pinaglilingkuran At siya yung pumipili. Amen. Pero isa lang sigurado, sa pagpili ng Panginoon, gusto niya mapabuti ang ating relasyon sa Kanya. Mapabuti ang ating buhay sa Kanya kasama siya. At nagkakaroon tayo ng kapangyarihan na hindi nararanasan ng iba. Amen. Ibiro mo, mabisyo ka, sigarilyo, it takes a lot of miracle ng power para talikuran mo yung paninigarilyo. Pero pag ikaw nasa Diyos, natatalikuran mo yun, kapangyarihan yun. Nagkakaroon ka ng bunga ng banal na espiritu, nagkakaroon ka ng self-control. Di ba? Ikaw yung dating tao magagalitin, halos patayin mo na yung tao sa isip mo dahil sa sobrang galit mo. Pero nagbalik loob ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng kapangyarihan magpatawad. Yun ang binabanggit sa gospel, binibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ang mga taong totoong naglilingkod sa Kanya. Amen.
Kasi ang kalaban natin araw-araw is our pride. Kaya hindi tayo makapagpatawa, hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Kasi yung pride natin. At pag pinili tayo ng Diyos, dapat yun ang una nating tinatanggal, yung ating pride. Amen. Kasi ang Panginoong Jesus mismo wala siyang pride. Ipako siya sa krus ng hubot. Halos subot-ubad na. Puro dugo, mga latay. Tinanggal niya yung pride para sa ating mga makasalanan na pa-pride. Amen. Lahat ng tao na nakasakit sa atin, ayaw natin, ipalato na lang natin kay Lord dyan. Amen. Sabi nga nila, paglingkod ka daw ng Diyos, dapat di ka pikon. Kasi, ang lingkod ng Diyos dapat palaban in a humble way. Pero syempre, hindi natin maaalis na tao pa rin tayo, tao pa rin ang pare, tao pa rin ang preacher, may time pa rin nasasaktan. Pero as times goes by, ang Diyos na rin ang maglilinang, ang Diyos na rin ang magbabago sa tulong ng Diyos. Kung ano man yung mga dapat na alisin na masamang ugali sa isang pinili, nangyayari naman yun Basta makita lang ng Diyos na willing tayong maglingkod sa Kanya. At of course, ang paglilingkod sa Diyos, kailangan may relasyon. May relasyon. Hindi pwede kang maglingkod nang wala kang relasyon. Hindi mo makikita ang mga bagay na ginagawa ng Diyos na hindi niya ginagawa sa mga taong ayaw maglingkod sa Kanya. Amen. Na magugulat ka na, Lord, pinili mo ako, ito ka pala. Kala ko ganun ka lang. Kala ko ikaw lang yung pinako sa krus, namatay, nabuhay na muli. Kala ko ganun ka lang. Hindi. Maraming gagawin ng Diyos sa atin na hindi natin ina-expect na siya pala yun. Sabi nga, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakita. Marami tayong nakikita na hindi nakikita ng iba. Ano yun? Because our spirit and the spirit of God, pag nag-connect yan, may himalang nangyayari dyan. Amen. At habang pinipili tayo ng Diyos, dapat, sabi nga kailangan nag-i-increase si Kristo, nagdi-decrease naman tayo sa kasalanan. Amen. Tingnan mo yung mga pinili ng Panginoong Hesus noon, di ba? Ng Diyos, Ama. Juan Bautista. Kung tutusin, bakit kailangan maging ganun ang pamumuhay ni Juan Bautista? Napakasimple ng kanyang kinakain. Ang damit niya, damit lang ng kamelyo. Pero tinalikuran niya yung kanyang buhay na dapat maging marangya, whatever, for the gospel. Ganun yung kamahal ang gospel. At sana tayo nagmamahal din sa mabuting balita. Kaya nga mabuting balita ay gospel Good news Kasi once na narinig mo, dapat ang dating sa'yo, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon. Hindi ka mukha na nakikita natin sa social media, minsan nababad trip ka. Kung ano mga papaganda nakikita mo, ang puputi nila, ikaw maitim, di ba? Kaya nga dapat pinapagana natin yung ating spiritual life Hindi lang physical life. Amen. Muli, ang Panginoon ay pumipili noon pa. Wala pang lahat. Alam na niya kung sino para sa Kanya. At kapag tayo pinili, dapat tayong sumunod. May kababaang loob. Amen. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, ayoko. Pinipili ka na nga. Mili-mili na nga yung tao Ba't ikaw ang ginawang pare? Ikaw na yun Amen. Kaya kailangan, pinapahalagahan natin yun. Kasi ang pinagmamalaki natin Panginoon, hindi isang ordinaryong tao. At ang kapangyarihan ng mga alagad, yun nga, magpa-cast out ng demonyo. Hindi lang yung cast out na natural, o literal, na sinasapian, na patatanggalin, i-cast out yung demonyo. Hindi lang yun. Yung mga kinakast out ng demonyo, yung ibig sabihin yung naaalihan ng demonyo, yung nagiging masama ugali, yung pag gumagawa tayo ng kasalanan, yung inaalihan tayo ng demonyo, kailangan i-cast out tayo. In Jesus' name, di ba? Yung mga nagpapagaling ng may sakit, nagagawa din ng mga alagad yun, pero more of a spiritual healing. Amen. Yung mga bumuhay ng patay. Ibig sabihin, mga patay sa pananampalataya, buhayin sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Kaya tayo, ngayon, sa panahon natin ngayon na fast technology, lahat tayo tinatawag, lahat tayo pinipili. Dahil ang social media, pwede nating gamitin to viral the gospel every day. Amen. Kahit bata yan eh. Ultimo bata ngayon eh. Ang galing-galing na mag-cellphone eh. Kung bata lang, natuturuan na, share mo ang gospel. Hindi ba? Lalaganap ang mabuting balita. Huwag natin patayin ang mabuting balita kasi masyado nang maingay ang mga gawa ng dyablo sa panahon na ito. So, kailangan ingayan din natin, i-viral din natin ang mabuting balita. Amen. Magandang gabi, Brother Ray Refugio. Di po ba? Kailangan natututo tayo na, i-share ko tong gospel kasi pinili ako ng Diyos para gawin to eh. Kaya nga sa simbahan, di ba, pagkatapos ng misa, sinasabi ng pare, humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Ibig sabihin, lahat tayo pinipili ng Diyos. Binibigyan tayo ng karapatan. Kahit makasalanan tayo na i-share siya sa ating kapwa. Amen. Pero hanggat hindi natin pinipili ang Diyos, pinipili natin kabilang kampo. Ayaw ng dyablo na nakakarinig tayo ng daily gospel. Para sa dyablo, okay na yung Sunday. Kasi pag sa Sunday naman, di ka rin naman seryoso eh. Everyday ka pang makikinig. Amen. Hindi rin tayo ng Diyos eh. At hindi naman lahat nakikinig sa Facebook Live na ito. Ilan lang. O di pinili ka. Pwede ka namang manood na lang ng TV, matulog ka na lang, pero nandiyan ka, nakikinig ka. Kasi pinili ka ng Diyos. At kapag pinili ka ng Diyos, magsimula sa pakikinig ang iyong pananampalataya, dapat magbubunga yan. O bukas makikinig ka uli, sa sunod makikinig ka uli. Tapos yung makikinig, hindi ka na nakakontento sa pakikinig, i-share mo na ngayon sa timeline mo. Tapos dadating ang time, hindi ka na nakakontento sa timeline, sa sharing, sa online, sa personal, ipapalaganap mo na, ipagmamalaki mo na ang Diyos. Amen. Slowly but surely. Kasi, kapag tayo pinili ng Diyos, talagang maraming hadlang ang gagawin ng dyablo para hindi matupad yung layunin, misyon ng Diyos sa atin. Pero napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang lahat. That Jesus Christ was a victorious God. Kung nagawa niya yun, nakapagpangaral siya ng salita ng Diyos, lagi siyang nagdadasal sa Diyos Ama, lagi siyang nangangaral, mababang kalooban niya, simple lang siya, kaya din natin yun. Kasi naintindihan tayo ng Panginoon. Na kahit nasa langit siya, hindi pa siya dumadating for the last time, nag-iwan siya ng patnubay upang tayo laging piliin ang mga bunga ng banal na Espiritu, lalo na ang pag-ibig. Makapangyarihan ng pag-ibig. Amen. Na lagi natin pinipiling mahalin yung mga hindi ka mahal-mahal, maunawaan yung mga bagay na hindi ka umna-unawa. Ano bang summary ng Bible? Pag-ibig. God is love. Amen. Kaya dapat kapag tayo ay tinawag ng Diyos, pasalamat tayo sa Diyos. At lagi nating dalangin na equip tayo ng mga kailangan natin para magpatuloy tayo sa misyon na mapaglingkuran siya. At muli, hindi lang lahat ang preacher, pare, lahat tayo tinatawag, may calling. Yun nga lang, dapat natin laging piliin na kung anong meron tayo ngayon, anong trabaho natin ngayon, anong buhay natin ngayon, dapat yung pinili natin nag-glorify si God. Hindi natin ginagamit, halimbawa, attorney ka. Hindi mo ginagamit ang pagiging attorney mo para manloko ng kapwa, para, di ba, magsinungaling. Hindi. Ay, hindi nag-glorify si God doon. Amen. Ano yan eh? Sala eh. Sala. Di ba, naalala ko lang, no, no first time na nag-join ako ng charismatic sa Catholic Charismatic. That was way back 2002. May 2024 naman. Ang dami-dami namin. Ngayon, konti na lang. Di ba? Ganun naman. Minsan mainit tayo sa Diyos eh. Mainit tayo sa Diyos eh. Lalo na pag may problema tayo. Tapos wala na tayong choice. Wala nang last choice na si God eh. Tsaka tayo lalapit sa Panginoon. Amen.
Tapos nandiyan na, magsisimba na, mag-praise and worship na, mag-a-attend na ng mga prayer meeting. Ang dami. Pero alam mo, habang dumatagal yung panahon, pasala yan ng pasala. Para yung lambat, alam mo, yung mga mangingisda, di ba yung mangingisda, maghuhulog yan ng lambat sa dagat para makahuli ng maraming isda. Di ba pag kinuha nila yung lambat mula sa ilalim ng dagat, di ba maraming silang isdang nakuha? At pag angat nilang yan, maraming mga isdang maghuhulugan pa sa butas ng net. Ganyan din tayo. Marami tayong naniniwalang may Diyos, pero sasalain tayo. Kumbagay, matira matibay. Amen. Sabi nga sa panahon ng paghuhusga, ibubukod yung tupa sa kambing. Kasi yung tupa talaga nakikinig yan sa pastol. Mababa ang kalooban. Yung kambing, ano ba ugali ng kambing? Kain lang ng kain. Pagkakain, di ba, dinudumi niya kaagad. Amen. Kaya dapat maunawaan natin na, oo nga pala, no? Ngayong araw na to, pinili ako ng Diyos para tumulong sa kapwa. Ay, ngayong araw na ito, pinili ako ng Diyos para wag magtanim ng galit sa kapwa. Ay, ngayong araw na ito, diba? Hindi yung mas pinipili nating lumayo sa Diyos. Lalo na pag may problema, lumalayo tayo sa Diyos. Kapag meron tayong pagsubok, lalo tayong lumapit sa Diyos. Kapag tayong nagkakasala, lalo tayong lumapit sa Diyos. At ayaw ng Diablo yun. Ayaw niya yun. Pero kailangan nating humingi ng kapangyarihan sa Diyos na mapagtagumpayan ang mundong ito. Itong mundo na to na sandali lang, temporary lang, apartment lang natin. Kasi meron tayong dapat pinaghahandaan. Yun ay totoong mundo. Ay ang totoong kalangitan ng kaharian ng Diyos. Na talagang pili. Walang papasok sa langit na, di ba? Talagang pili. Na ipanalangin natin sa Diyos na masama sa book of life. Mapili tayo na makapasok sa langit. Kasi yun naman talagang problema natin eh. Sa totoo lang, yun talaga ang totoong problema ng lahat ng tao. Paano ko makakapunta sa langit? Kaso diba, nililibang tayo ng demonyo. Kaya hindi, problemahin mo pera, problemahin mo relasyon, problemahin mo yung kapitbahay mo, chinichismis ka. Hindi talaga yun natin nababatid kung ano talagang tunay na kahulugan ng buhay. Amen. Paano kung bigla na lang tayo mamatay? Bigla na lang dumating ang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus? Mapipili ba tayo? Ang hirap naman nakahelera na tayo sa araw ng paghuhusga, tapos wala yung pangalan natin dun. Panginoon, nangaral ako ng salita mo. O Panginoon, pari ako, tapos walang pangalan. Amen. Kasi nga, ang nakakapasok talaga sa langit, yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. Obedience is the key. Amen. But of course, ang Diyos pa rin na magde-decide, no? Kahit siguro gaano kasama yung tao niya, kung gusto niya dalhin sa langit, wala siya magagawa. Hindi ba? Pero as of now, syempre, tinuturuan tayo ng Diyos na piliin lagi yung mabuti. Kasi, ang ating talagang labanan sa mundong ito ay yung spiritual battle. Pili good or evil or good. Amen. Ipanalangin natin ang mga pinili ng Diyos. Yung mga pare dyan sa parokya nyo, mga madre, na maging matatag sila. Kasi, hanggat nasa Diyos ka, naglilingkod ka sa Diyos, kumbaga sabi ni Mike Enriquez, hindi kita tatantanan. Talagang hindi ka tatantanan ng demonyo kapag nakikita niyang nasa eager ka na maglingkod sa Diyos. Gagawin niyan lahat to destroy your relationship with God. Amen. Hindi ka mukha nung hindi ka naglilingkod sa Diyos, bahala na kayo. Barkada na. Nagiinuman na sila tuwing linggo, di sila nagsisimba. Wala nang pakialam yung demonyo dyan. Pupunta siya doon sa naglilingkod. Yun ang kanyang puputaktihin. At hindi lang isang demonyo ang sasama niya, marami. Amen. Ngayon, pag nagbalik loob ka na sa Diyos, huwag kang magtaka. Huwag tayong magtaka kung bakit kung kailan ako sa Diyos, kung kailan pinili ko ang Diyos, tsaka naman ganito, puro pagsubok. Siyempre, iniiwanan natin yung kahinaan natin eh. Natural, sino ba unang kalaban natin? Sarili natin. Nataliguran mo yung paninigarilyo. Sino kalaban mo? Sarili mo. Actually, ang totoo naman talagang kalaban natin, sarili natin eh. Kasi yung demonyo, talo na yan eh. Talo na yan. Wala na siyang karapatan. Hindi niya tayo kayang diktahan. Tayo yung pumipili. O, piliin ko ba to o hindi?
O, sa pagkain lang, pipiliin ko ba itong baboy o itong gulay? Amen. Sa mga simple pagpili, hindi na natin mapili ng maayos. Paano pa natin mapipili ang magpatawad, ang huwag mainggit, ang magtulong sa kapwa? Amen. Nawa ang mabuting balitang Friday Gospel ang mapagbigay sa atin ng inspirasyon na kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, maglingkod tayo, patuloy na maglingkod. Sapagkat tayo pinili. O kung hindi man tayo pinili sa mangaral ng salita ng Diyos, pinipili pa rin tayo na maging instrumento para ipalaganap ang mabuting balita sa social media. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, muli Ama, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin nang yung pagpili ay matagal nang naganap. Noon pa, hanggang ngayon. Dinadalangin po namin na ang iyong mga hinirang para sa mabuting balita ay lagi mong pagtubayad sa samahan. Bigyan ng kapangyarihan, bigyan ng kakayanan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pinagdadasal ko po ang lahat ng mga preachers sa Pilipinas, Catholic preachers, mga mangaral, sa iba't ibang relihiyon, mga pare, mother, lahat ng ginagamit mo para sa mabuting balita. Panginoon, give us the humility and the obedience to follow your will. As your will be done, our Lord. Nadalangin din namin ang mga lingkod mo na naliligaw ng landas, na nagbabackslide. Lord, muli mo silang ibalik sa iyong pastulan, sapagkat ikaw ang pastol namin, Panginoon. Nawa, ikaw ang lagi naming maitaas. Sa bawat pagkakataon, ikaw ay aming ipinangangaral sa aming kapwa. Dalangin ko din, Panginoon, sa oras na ito, anuman ang mga pagsubok na hinaharap namin, in Jesus' name, bigyan mo po kami ng kapayapaan sa puso at sa isipan. Ikaw ang mag-take over sa aming mga desisyon. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso. Hadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Santo. Amen. Amen. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon, na nagsasabing ang mga pinili mo ay binibigyan mo ng kapangyarihan. And of course, laging dapat kang kasama. At kung hindi nyo po naabutan ng Facebook Live na ito, ang Friday Gospel, pwede po kanyong mag-replay sa timeline ko po. O kaya punta po kayo sa YouTube channel, type nyo lang po yung Angelica Dorde, pa-subscribe na rin po. And of course, share the daily gospel, no? And of course, kailangan natin maging tapat na lingkod ng Diyos. Dati ako'y labas-pasok lang sa simbahan.
makipag-sosyalan. Ano ang napapansin, pilit kong hihinga ng tulong. Ayaw kong gawin, salamat sa Diyos. At ang buhay ko'y binago na rin. Bago na rin, dapat akong maglilingkod na may magpapakong ibang loob. Kaya ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan kong taglay. Kaya't kahit ako'y di mapansin, sa ating Diyos maglilingkod pa rin. Tapat akong maglilingkod, tapat akong maglilingkod. May mga taong naglilingkod para lang hangaan. Napakalipat, di napansin, ay sobrang yabang. Lahat ng paraan, kanyang sinusubukan. Makita lang na siya'y pinag-uusapan. Kaibigan, teka sandali lang. Huwag ka sanang ganyan, huwag ka sanang ganyan. Kapag ka sanang maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mong taglay. Kaya't kahit ika'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Tapat ka sanang maglingkod, tapat ka sanang maglingkod. Sa bawat araw iyong alalahanin, Panginoon ng Diyos na bigay sa iyo. Bilang ganti ay karapat, dapat na siya ay paglingkuran mo ng tapat. Kaya't sa iglesyang kinabibilangan, ibang kalooban, taglay ng lakas. Iyong kulungan ang pangangailangan, pagpapalain ka ng Diyos sa wakas. Dapat na tayong maglingkod na may pagpapakumbabang loob. Pagkat ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan ng taglay. Kaya't kahit tayo'y di mapansin, sa ating Diyos ay maglingkod pa rin. Dapat na tayong maglingkod, dapat na tayong maglingkod, dapat akong maglingkod, dapat ka sanang maglingkod, dapat na tayong maglingkod, Maraming pong salamat. Muli, ang Word of God Daily Gospel ay Monday to Saturday, alas 6 ng hapon. And pag Sunday po, alas 3 ng hapon. And of course, nababago lang yung oras. Depende din sa schedule ng yung ibang lingkod. O kaya pag meron po tayong guest preacher. And of course, ayan po, bagong schedule natin yan, no? And of course, ang Facebook Live na ito ay nagsimula noong August 5, 2019. And, of course, the Great Commission. Kaya nga, ipahalaganap nyo ang mabuting balita at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, sa pagpili sa atin ng Panginoon, kay preacher ka man, kay pari ka man, kay nanay ka man, kay bata ka man, lahat tayo ay naatasan na i-share ang mabuting balita. Sapagkat tayo pinipili ng Diyos na sama-sama na ipalaganap ang gospel. Maraming po salamat, and to God be the glory.